Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong privilege speech ni Congressman Libeste sa Kamara. Tungkol ito sa umiinit na bangayan nila ni ES Ralph Recto. Tinawag ni Recto si Libeste na baliw. Romesbak, ang batang kongresista. Kung baliw man ako, at least, hindi ako magnanakaw. Patay. Salamat po, Congressman Libeste, sa pakikipaglaban sa korupsyon na ito para sa taong bayan. Pakinggan natin siya. I rise on a point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Garjola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binabunyak ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko. Ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mambabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag. Kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Garjola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Well, this representation recognizes the importance of legislative oversight. I believe that it is equally important that information shared in this plenary Itong nagsasalita is yung anak na ni AS Recto, Congressman Ryan Recto. Parang pinabulaanan niya ang mga paratang ni Libeste. Pakinggan din natin siya. accurately based on facts, not assumptions, not insinuations, and certainly not on incomplete information. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat na mga haka-haka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Garjola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Garjola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batangueño. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Libeste na mayroon silang may mga maanumalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of Okay. So, my colleague from the first. bahala na tayo mga taong bayan, kanino tayo maniniwala. Fake news daw si Congressman Libeste. Kasi ang sinasabi niya, may koneksyon si Garjola, isang klarong kontraktor ito Dahil ang kanyang party list is Construction Workers Solidarity. Kongresista na siya, kontraktor pa. Oh, ano pa?
To me, opinion ko lang ito, grabe. Itong bilyones o trilyones ng nalulustay sa flood control projects, tapos wala namang nangyayari. Oh, ano? Naimbestigahan ba si Congressman Garjola? Sige nga. Wala. So, anong maasahan natin dito? So, wala. Sabi nga ni, ano bang nagsabi? Senator Cayetano, wala tayong maasahang katotohanan sa administrasyong ito pagdating sa anomalya sa flood control projects. Sa susunod na administrasyon na lang lalabas ang katotohanan, sabi niya. And I agree. Kasi ang katotohanan ngayon, yung mga investigasyon nila, ICI, Blue Ribbon, Ombudsman, DOJ, I'm sorry, my humble opinion lang ito is hindi ako naniniwala sa ginagawa. To me, again, just a humble opinion, there is a massive cover-up sa nangyari. Kaya wala na akong aasahan. Agree ako sa sinasabi ni Senator Cayetano at iba pang mga mambabatas. So between Libeste and Recto, mas naniniwala ako dito sa mga pahayag ni Congressman Libeste, although wala pa naman siyang ebidensya. Estimate lang niya yun, research lang niya na halos 1 billion pesos ang ginastos. Wow, grabe. So hanggang kailan tayo makakaahon sa ganitong sistema ng korupsyon, flood control, at iba pang infrastructure projects? Sa ngayon, wala na. Hopeless ang administrasyong ito pagdating sa korupsyon. Kaya palubog ng palubog ang ating bansa. Ang ating economic growth for the first quarter of 2026 is just 3.6%. Ang peso to dollar rate, pinakamababa na 61.35, something like that. Wala na. Ito na po yung bagong Pilipinas! Pinagmamalaki nila. Instead na magbago para sa kabutihan, nagiging bagoong Pilipinas na tayo ngayon. Lungkot. Kaya tama si BP Sara. God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Taga ano gero? So muna ni ang iyang gipatindog nga balay. So magatop na gid siya karon. Ako imang si mama no. Grabe na ko Spain. Tagkanda ko na. Ay, kanda. Ug karon humanagad sa pag-atop. Tama sa Ginoo nga nagtapang sa sin nga ako nami palay. Oo. Wala pang tabang nga sin, di pa mi magkapalay kay wala pa mi kuan.
Di pa mi makabalay kay wa mesin. Oo. Salamat mi sa Ginoo kanay kuan tabang mga sin. Oo. So, unsa day mong trabaho di ay? Kuan ra pang muso-muso, Mag-uuma lang. uma, Oo. So, igo ra gyud sa pagkaon ang kinitaan. ano lang kinikit kita sa pagkaon. Oo. So, salamat kaayo. Salamat kayo kay na may mo na balay. Oo.